Sa pagkakataong po ito mga lodi, gagayahin po natin yung mga nagbablog na mga taga Davao. Hindi po natin siya kakalasin. Bubulkanize po natin ang nakakabit. Yan, ito po gagawin po natin yung mga discarding Davao. Yan, maraming salamat sa mga vlogger tireman ng mga taga Davao. Dahil po sa kanila, tayo po ay nakakuha ng munting idea. Yan, pero kaya din naman po natin ito, kaya lang ay medyo nahirapan po tayo. Sila po ay sanay na sa ganitong proseso, kaya tetestingin po natin mga lodi. Ito pong gantong proseso ay para hindi na po tayo magbaklas ng mga nut. Yan, malaking bagay din po ito pag medyo nagmamadali po ang ating customer. Pwede po itong gantong diskarte. Yan, pero pag panloob po ang naplat, babaklasin po talaga mga lodi. Yan, dito po sa parting ito ay katulong ko po si Master. Yun, kakalasin na po namin yung gulong at ito po ay nadali ng tornilyo. Size 19 na bolt ang nakadali po dito. Ito po ay papasakan natin ng ginupit-gupit na interior. Tapos ay lulutuan po natin para matibay naman po. Yan, ito po yung tornilyo size 19. Bali, ginamitan na po yan ni Master ng vice grip. Yan. Malaki po yung kanyang damage sa loob. Kaya lulutuan po natin. Papasakan po natin ang ginupit-gupit na interior. Yon, pero bago po tayo magpatuloy, muli po, binabati ko po yung mga tireman ng mga taga Davao. Yan, yung mga tireman dyan na gumawa ng ganitong content. Maraming salamat po sa inyo. At kami po ay nakakakuha ng mga idea. Dati po ay hindi po namin to ginagawa kasi hindi po namin alam ang mga diskarte. Yan, maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusuporta po sa amin. Sa mga friends, followers, yan, non-followers, viewers, yan, thank you po sa inyong lahat sa patuloy pong pagsuporta po sa amin. Ito po, aahunin na po. Ayan po, naluto na po natin yan mga lodi. Yan, medyo maganda po yung pagkakaluto natin dito. Kaya lang ay medyo kinapalan po natin yung gum para sure na matibay. Pinasakan ko din po yan ng ginupit-gupit na interior. Kakabit na po natin to mga lodi, mabilisan lang po. At nagmamadali po yung ating customer. Shout out nga po pala sa aking customer. Yan, ito po ay sila po ang nagsuggest na ganito na lang po ang gawin para mabilis po. Sila po ay nakapagpagawa na raw po sa ganitong proseso. Parting Davao daw po yung kanilang pinagpagawaan. Sila po ay biyaheng Mindanao mga lodi. Yan, kaya nagmamadali po sila. Abot po sila sa Tawid. Yan, sasakay pa po sila ng barko. Yon, ito po, malapit na po tayong matapos. Ang sukat nga po pala nito ay 275/80. 22.5, kaya po hindi po tayo nahirapang maghangin kasi malapad po yung kanyang gulong. Yan, madali lang po itong hinanginan. Iyon. At ito po ay pumasok po agad yung hangin. Yan, ang hangin lang po nito ay 120 PSI. Yan, pumasok na po yan mga lodi. Medyo natuto na rin po tayo sa gantong proseso. Yun, maraming salamat po sa mga tireman ng taga Davao. Yan, marami po yung mga vlogger na tireman na mga taga Davao.
Sila po ang unang nakagawa ng ganitong proseso. Tayo po ay nakapanood lang po sa kanilang vlog, kaya po sinusubukan po natin. Pero okay naman po yung ganitong proseso para sa mga nagmamadali. Pwede po ito. Ito po, i-gauge ko na po, 120 lang po yung kanyang pressure. Yan. 120 PSI. Yun, magandang hapon po sa inyong lahat, mga Lodi. Tayo po ay tapos na po dito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yan, shout out po sa mga vlogger na taga Davao, na mga tireman na nag-umpisa po ng ganitong idea. Maraming salamat po. At tayo po ay nakadali na naman ng mga gantong idea. Thank you so much po and God bless po sa mga may-ari po ng vulcanizing. Yan.